nauubusan ng enerhiya na Onyx Philippines as we head into game number 2 of the action. Wolf, nakita natin kanina na yung TNC Pro Team, nabanggit mo na kung gusto nila na makapag-prioritize pa ng better heroes para kay Zyda, they have to go blue side. Blue side, and that is that's exactly what's gonna happen right now. TNC will be picking first at lilipat naman tayo sa ibang mapa. Flying Clouds ang gagamitin natin. There's enough room para sa ating mga teams na nakapaglaro na sila, so they might be a little used to that, but we're probably gonna see a lot of team fights pagdating ng mga objective things. This time, makakita tayo ng ibang priority sa bands. For example, TNC, hindi sila magdo-double down dun sa mga assassins. Unlike what Onyx did. So maraming ma-open dito. Lancelot as well as the Yi Sun Shin. So far is open. Yung Onyx naman, recognizing na itong CC ay hindi pwedeng ibigay sa TNC. They will ban it out. Now, Onyx Philippines, are they willing to give Lancelot and Slash or Yi Sun Shin? Yuzhong ang kanilang maban. Palitan tayo ngayon, Han. Oo, hindi to kagaya nung kanina. Exactly. Tingin ko TNC will pick up the Lancelot first. At yun na nga yung mangyari. Onyx, will they go for Kalea once again? Kasi yun yung nakita natin kanina. So, pwede silang mag-Kalea, Yi Sun Shin in this scenario. Alam mo, sa totoo lang, nung nakita ko yung draft kanina ng TNC sa Game 1, I was expecting a little bit more of a aggressive hero para sana kay Therimar. Kasi doon siya nagtathrive eh. Yeah. Yung mga, kaya tinatanggal ng Onyx PH itong Yuzhong because they understand the concept of having to take the very first turtle of this game at magiging malaking hadlang yan sa kanila if that actually happens. Now, for Onyx PH, they have an option to go for a YSS again. It worked for them in game number 1. The only problem is that for TNC, meron pang pwedeng piliin na isa ang Onyx PH. Pero ito na, nilabas na yung Uranus. Ibang-iba dun sa Arlot na ginamit ni Kirk kanina, and that is a YSS Part 2 para kay King Kong. And what happens now is TNC, pwede silang maggatot kacha in the Lunox. Alam natin, sila mismo pumipik ng Lunox versus this Uranus. And this is a risk na ginuha ng Onyx Philippines, or is it a trap na sineset nila? Pinapwersa ba nila ang TNC? Napiliin yung comfort playstyle nila doon sa Lunox, doon sa Gatot Kacha. Sila kumuha ng Uranus na alam naman natin ay nag-work with this Yi Sun Shin. Pasok naman talaga yung ganyang combo. And now TNC, we do have that option. Fight for the ultimate Instead, Hilda, instead of the Gatot Kacha, anticipating na maggagatot ang Onyx Philippines, pero nandun pa rin naman yung Lunox. At nandun din yung threat na ginagawa ng TNC na pinipick up nila yung Hilda ng medyo maaga because this serves as another flexible option for the Phoenix Army. In the past 2 days na nakita natin ang TNC na lumaban, there have been tendencies na si Therimar ang gumagamit ng Hilda instead of Chakno. Kaya hindi nila sinisave yan, so that might be an intelligent play coming in from Coach Etomax. Yeah. At least makikita muna nila kung ano yung magiging 3rd and 4th hero ng kanilang koponan. Yeah. But in exchange, they're gonna have to lose some options with the next 2 bands of Onyx PH. Selena and Kimi ang nakikita kong pick dito para sa Onyx Philippines kasi hindi sila masyadong naggagatot versus Hilda. Usually, badang ang kanilang kinukuha instead. Pero Valentina ang naging option dito para kay Super Prince. Wala pa siyang actual ang kokopyahin na hero. Or the ultimate, I mean. Maybe Phantom Execution could be good, pero either way, yan yung kanyang pipiliin. So, what is the benefit of the Valentina over Kimi and over Selena? Etong Valentina, okay yung scaling niya into the late game. Additionally, okay siya versus Assassins. Ito yung isang mid-lane hero na hindi problemado sa mga nagda-dive na mga Assassin. It's not like Farsa or Kimi na pwedeng i-one-shot. The Valentina can actually be utilized para doon sa strong lane in the mid lane. And also, pwede naman niya siguro kopyahin yung brilliance nitong ating Lunox. Parang may ine-expect ang Onyx PH dito. Sure, may mga options pa rin naman ang Valentina kung ano yung gusto niya kopyahin dyan. Pero wala yung surefire na yun talaga yung sure ball na kanilang kokopyahin. Ay, so, the Queen Joms. They're still looking for that. Andiyan na naman si Joms. Queen Alam niyo na yan, Joms. matik na yan. Every single time na merong camera works sa loob ng Onyx PH, makikita nyo si Joms at ang karamihan sa Onyx Philippines. But going back, you're looking at, you know, obviously, yung tendency nung ano eh. Yung sniper natin. Slider eh. Iba talaga yung sniper natin. Pwedeng umisnipe eh. Depende.
Para po sa lahat. Uy, si Bunak pa yan. Uy, si Bunak! Okay yun ah. Okay yan ah. Mga fans of course ng TNC on the other side. Ang ganda dito talaga mararamdaman nyo na merong spot para sa mga fan bases. Ang maganda niya, magkamit yung mga pare-paresang sinusuportahan. Yan. Ay, grabe. Bigyan mo naman kami ng aura, madam. Wala. Talaga sayang. Medyo shy type si madam. Shy type, Pero shy okay lang yun. Kasi ibabalik na natin dito mismo sa drafting scenario. Yung Grok yung kanilang tatanggalin. The night Which, sky comes as a tells all. surprise for me. Pero either way, ano pa rin ako I'm still trying to figure out kung ano ba yung ine-expect ng Onyx PH. Kasi yung Valentina parang wild card pa siya eh. wild card. You still cannot figure out kung saan mo ba siya ilalagay, saan mo ba siya ipopwesto. I guess TNC, they also have to be cautious kung pipili man sila ng big time ultimate skill user. Speaking of big ticket ultimates, yung katulad ng X-Borg kanina na pinili ng TNC, which will be good versus the tanky side laners of Onyx Philippines. Kaya naman may preventive na Valentina dito ang Onyx Philippines. Meron kasing mga rules sa drafting or sa mga coaches na minsan huwag kang pipili ng X-Borg kapag may Valentina pang available or kapag may Valentina na yung kalaban. So there is the show. Onyx can pick up the badang in this scenario. Ito yung safe pick nila para kay Brusco. Ito rin naman yung ginagamit nila when they are facing up against the Hilda. Apart from that, syempre yung Kalea nandyan na. Also, yung Valentina. Khalid instead ang pinili ng Onyx Philippines. TNC, how will they answer this? No more X-Borg, no more Yuzhong. Lapu-Lapu is open. Pwedeng yun pa nga yung kopyahin. Actually, nitong si Super Prince. I know it doesn't give a lot of damage when the Valentina copies it, pero makakaiwas siya in certain situations na malalockdown yung kanyang crowd control. And that is actually what's lacking from the side of TNC Pro Team. Yung panghawak, pero they're gonna risk it. Oo, they're gonna risk the concept na makakapitan sila. Tapos makakopy din ng Valentina, which begs the Phobius. I think it's a really good option Yung here. maganda kasi dun sa Phobius, hindi magandang kopyahin yung ultimate niya. At the same time, there is no here apart, syempre, from this Yizon Chin, na kaya talagang pumersa dun sa Phobius. There you go. So Phobius and maybe a Ruby. Uy! Bane! Kahit may Valentina, magbe-Bane pa rin itong TNC. Matapang. Sobrang risky. Ang pagkakatalo ng ilan sa mga ganap sa ngayon. Lagot ka talaga sa mga ganitong klase ng sitwasyon. I bet, and I hope that Onyx PH ma-maximize nila yung Bane. Kasi sa puntong ito, TNC, they're taking a very huge risk. Very banking din sila dun sa damage output na manggagaling kay Lancy, manggagaling din dito kay Benny Cutie. But if you are Onyx, what are you going for here? Wanna go fighter, maybe X-Borg siguro. Ruby also an option para dito kay Kelra. Ayun, sakto, di ba? Hinarap. Ang galing mo talaga. Alam mo, Yun. yung mga sniper natin in action. That's a Ruby. Wrapping up the composition here para sa Onyx PH Wolf. I've asked Sean the same question and I'll be asking you this question for the next 3 days. Yeah. Ano ba ang ideya dito? Ano bang nakikita natin in terms of the execution of both lineups? Para sa dalawang teams natin, jungler focused sila. Lancelot syempre para dito sa TNC. And then, Yizon Chin funnel. Parehas yan. Magkakaroon ng bakbakan between junglers. If I were to choose, parang mas natitripan ko dito ang lineup ng TNC except this Bane na magbibigay ng extra damage para sa Valentina. Wala nang nakakopya na maganda yung Valentina kanina pero binigyan pa nila ng good ultimate dito. It's gonna be up to Benny Cutie on how he positions himself. But overall, maganda rin naman ang composition ng dalawang teams natin. Onyx Philippines already a step ahead towards making it deep into the playoffs. Hinihintay natin ang apoy mula sa TNC. Will it happen in Game 2? Burrito, Womi, take it away. At malalaman na natin ngayon yan sa pagpasok natin sa game number 2 kung saan nakita na natin ang napakalupit na performance ng Onyx Philippines all the way in game number 1. Ang tanong, makakabawi ba ang TNC Pro Team dito? Yan, nakita naman natin yung body language din ng TNC Pro Team na parang nilaglag na nila lahat ng mga alalahanin mula doon sa game number 1 at ibang laro na ang kanilang tinitingnan ngayon. Hawak naman nila yung mga comfort heroes nila dito, specifically dito kay Lancy na
Nakita ko, napakaraming beses na rin yung ginamit dito sa playoffs. 6 games straight. Lunox dito si Nancy. Simula pa lamang kahapon ay nakita natin sila mula Game 2 against Aurora Gaming ay rekta Lunox na talaga ang mga drafts ng TNC Pro Team. Ang ibang hero na nagamit niya, yung kalaban niya ngayon, the Valentina na nilaro niya nung Game 1 kahapon. Pero sa ngayon, puro Lunox na talaga nakikita natin mula kay Lancy. I think nakitaan din nila talaga ng potential itong Lunox na ito kasi kaya-kaya tumunaw ng mga makukunat na hero. Ang daming ways para maisama mo talaga kagad sa team fight. And hindi lang yun hindi lang itong Lunox na ito kasi may isa pa silang idiligdag is itong Bane. Chakno. Pero si Chakno ay nag-critical. Flicker ay nagamit niya kagad. Wow! Buti nakapag-flicker doon sa may damo, no, nakakuha din ng shield tsaka konting regeneration. Pero dahil dyan, wala siyang flicker sa pinakaunang pagong ng laban na ito. Si Brusco ay manggugulo na dito kay Zaida. Pero mukhang makikita lang naman niya at hindi talaga mababawasan. Medyo masakit na rin Aray. yung Thorn Throws dahil nagitnaan ng bagya dito si Brusco. And so far, first blood pa lamang ay mapupunta. Actually hindi, first blood ay hindi pala napunta Di ba? dahil nag-flicker si Chakno kanina. Oo, iniwasan talaga. Benny Q din Kera, ito na yung tapatan. Parehas sa fighter ang ating nakikita. Ngayon hawak ng TNC Pro Team itong right side ng ating bush. Nancy magiging target. Hindi pa siya level 4 dito. Pero yung pagong ay available na. Sisimulan na nga rin ata agad. Punta muna dito kay Kirk. Mabawasan lamang ang nag-clear ang minion wave. At rekta turtle na nga. Level 3 para kay Chaknu. Pero magpa-4 na rin naman si Lancy. Mauuna lamang si Super Prince at aagawin na niya yung ulti ng Lunox. Ayan na, Brilliance ay hawak niya dito. Ngayon, nagre-ready na ang Super Family para sa unang pagong na laban. Tatanod si Trimar. Bruso ngayon ay nasa harapan din. Nagamit na rin yung Mountain Shocker. Ngayon naman si Kirk ay naipid. Pero nakuha pa rin ang CNC Pro Team yung unang pagong na laban. Okay na. Natalo na rin si Kerat. Natunaw lang ng bigla. Mula dito sa TNC, nakadalawa sila kasama pa yung pagong. At masaya dito noong TNC Pro Team dahil nakalamang sila ng maaga. Ito yung hinahanap nila nung game number 1, yung masimulan ng maaga ang kanilang snowball. And looking at what happened, para dito kay Benny QT, maaga ding nakapunta sa loob ng turtle fight. Itong fighter gold lane na ito na alam naman nating napakasaya tuwing nakakakuha siya ng magandang angulo sa kanyang deadly catch. Oo, may isang kill nga rin siya na nasikwat doon. Pero siya ang sisikwatin ni Kera. Ngayon ay doon Marvel Kimi gagamitin. Buti na lang. Nandiyan si Brusco para protektahan si Kera. Pero naiwasan din with the flicker. Habang sa kabilang panig naman, naglolokohan lang yung dalawang XP laner natin. Pero si Kikong, eto, hindi nagbibiro si Chakno. Makate ang damage ng mga hampas. Flying Clouds. Flying Clouds. Sasama na rin si Super Prince. Wala pa siyang hawak ng ultimate dito. Mountain Shocker ay bibitaw na rin ni King Kong. Pero pipiliin ng TNC na umatras. O nade-delay na nga ng bagya dito si King Kong dahil na sa efforts na ni Chakno pumasok sa loob ng jungle ng Onyx. And so far, nakikita natin na lumalaki ang kalamangan ng TNC Pro Team. 1,000 patungong 1-3, pabalik-balik lamang. Pero kaya pa rin naman pumalag dito na side ng Onyx Philippines. Alam natin na pumapasok lamang yung gold lead kapag 4K, 5K na doon na hindi pwedeng lumaban ng patas na 5v5. Oo, pagkaganto pa nga, parang non-existent pa itong lead na ito. No? Parang pinaghahati-hati man, tigag 200 lang yung mga players sa TNC. Pero so far naman para sa Onyx Philippines, okay pa rin kasi hindi pa rin namamatay itong si Super Prince. Gayon din naman itong si King Kong. So para sa Onyx Philippines, kailangan lang nating antayin kasi hindi naman early phase talaga design yung lineup natin. Kailangan natin paipunin muna si King Kong. O, kaya rin po kumuha ng Uranus dito for the side of Onyx Philippines. At least nabibigyan ng espasyo Pandagdag. para makapag-farm dito si King Kong. But so far, nakakalabang pa rin naman si Zaida. Pagsisimula na nga ang laban para sa pangalawang pagong. Nandiyan na ang TNC para bakuran ang objective na to. And Kelra ang haharap para sa side ng Onyx Philippines. Nariyan din naman si Brusco para mag-provide ng additional na stun. Nakakalahati kagad yung buhay ni Keller dito habang si Kirk isasama na rin. Masyadong malayo si King Kong, hindi makalapit. Kasi nga naman, binabarikadahan siya dito ni Chakno. Ngayon siya ay nabigyan. At tatalo na rin ito si King Kong habang tuloy-tuloy pa rin ang paghuli Nako! ni Kelra dito kay Trimar. Mamamaalam din ata siya. Yes, sir. Nakapit na rin si Kirk. Ngayon kailangan na umatras dito ng CNC. Pero sabi nila, sige, laban natin! Wow! And that
deadly catch mula kay Benny Cutie ang kikitil kay Kirk. Kung akala nating makakanamang na ang side ng Onyx Philippines matapos ng mga magagandang play kung saan na-compromise yung lokasyon at mga formation ng TNC Pro Team, ay nakabawi naman sila doon sa may bandang bush dahil na rin sa play dito ni Benny Cutie. 2-0-1 currently para dito kay Benny Cutie. Looking at the goal difference natin ng PBI ay makikita natin na 1,000 na ang lamang ng Bane Gold against the Ruby Gold. Ibang klase talaga yung Pina ito, no? Pero siya parang siya magiging target. Iwasan na naman ni Benny Cutie yung talon dito ni Bruce for the second time. Parang nahihirapan ng Onyx na kunin itong bagyo. Oo, napakahirap talaga. No? Parang tuwing dadaan si Brusco doon sa bandang gold lane ay laging may flicker na hawak si Benny Cutie. Pero maganda naman ito no, na inaboburn yung flicker ni Benny Cutie. Hindi pa tayo makakita yung nambibigla na Bane kung saan naka-charge na yung kanyang ail at bigla na lang susugod sa harapan ng mga squishy targets. For Onyx Philippines, no, lalamang na naman ang TNC Pro Team. Nagkakabul sila ng 1.5k. Mukhang mabubutasan pa nga doon sa may bandang itaas at makikita na nga natin sa kamay ni King Kong using his YSS and using of course our Infinix GT30 Pro. Experience victory for every madlang gamer. Ibang klase, pogi na yung cellphone, pogi pa yung gumagamit. Mahirap yan eh. Yung galawan ng cellphone pwede ata yung gayahin eh. Pero yung mukha, yung pagapuan, parang medyo mahirap ata eh. Well, at least magagaya natin yung cellphone. Ayun, diba? Yun naman yun eh. Yun naman yung importante doon eh, diba? Pero importante din nating malaman na nakakuha na pala ng unang item dito, itong si Benny Cutie. Meron na siyang isang Holy Crystal and I think ano na rin siya. Sky Pincer ay available na rin para sa kanya. So kailangan umiwas-iwas dito ng Onyx ah. Wala ng Dark si Lancino, nagamit na niya pero mukhang i-reset ng TNC Pro Team ang pagong na ito. Tagal-tagal pa naman bago ito mag-evolve into a Lord. Pero naagaw yung Deadly Catch siya. Super Prince potentially could make a game turning play para dito sa Onyx Philippines pero hahawakan na nga ni Zaida, TNC Pro Team. Kung libre ata nila makukuha pagong na ito. Oo, ibibigay na, pipiliin na dito ni King Kong na wag na lang i-contest itong turbo na ito. Tatlong pagong mga kaibigan na nakuha ng TNC Pro Team against Onyx. Oo, mukhang malinis ang early game for TNC Pro Team. All objectives secured for the side of TNC. Kaya naman lumalaki ang kanilang halamangan all the way to a 3,000 gold lead. Pero nakikita pa rin natin na nakaka-farm pa rin naman ang Onyx Philippines. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Early Sky Piercer para dito kay Benny Cutie kung saan makikita natin na mukhang re-recta na rin to either a Blood Wings or maybe even a Divine Glaive dahil may hawak na naman siyang wand. Oo, what if isa uling Holy Crystal? Baka naman po. Sa RG lang kasi ginagawa yun eh. Huwag mong bibiruin yung ganyan kasi may gumagawa talaga. Di ba? Ma-update, masakit yan. Medyo mahal nga lang, medyo expensive nga lang, pero Masakit pa rin. masakit pa rin. Yun nga eh. Oh, wait. Minsan nga lightning transient pa yung sumusunod. Mamaya masisilipulihin natin yan pero si Trimar no, nice Dark Wave 1 to 2. Pero hindi ata nila ilalabanan. Oy! Mapapa-flaker pa pala yung si Trimar. Ay, dancing! Oh my goodness! Napakagandang hook mula dito kay Kera at hindi man lang nakapag-react doon si Lancy. Oo, nagulat natin. Kasi parang wala na sa pwesto. Sige, granted na nakapag-flicker pala yung si Trimar. Akala natin tapos na yung laro. Yeah. Pero yung laban, yung laro mamaya pa. Biglang nakahila pa si Kendra ng max range na I'm offended. Kaya naman si Lancy no, ibabalik muna sa base. May flying clouds naman para makarespond muli. 35 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord ng laban na ito. Brute Force Breastplate secured para dito kay Zaida. Magiging mas madulas ang Lancelot na ito at mahihirapan ng Onyx Philippines hanapin ang Lancelot. Pero hindi naman ata nagmamatter pa para sa Onyx yun dahil mas nagmamatter sa kanila na makapag-farm dito si King Kong na currently ay behind ng 1,000. Yun talaga yung focus nila dito kasi nagpapaandar sila ng funnel strategy na kung saan ay lahat ng farm kailangan ibigay kay King Kong. Magbibigay at maglalaan din ng isang lane, specific lane para kay King Kong at walang tatabi kapag nagpa-farm si King Kong kasi makikihati kayo eh. Walang hahati sa farm ni King Kong. Kailangan talaga, kumbaga ito Kanya yung lang. favorite na anak. Magkakapatid kayo 5. Pero yung hating kapatid nyo, lahat sa kanya. Ikaw ang favorite. Ikaw ang favorite. But jokes aside, this Jason Shin really needs the farm para dito sa side ng Onyx Philippines. Kaya naman TNC Pro Team, no, alam nilang may kalamangan silang hawak ngayon. Kaya sisimulan na nila ang pinakaunang Lord ng laban na ito. Maharap si Chuck mo sa dalawa. Pero nandiyan pa rin naman ang sustain ni Kelra. Uy, papasok dito si Trimar. Masyado matapang si Trimar ngayon sa gilid. Brilliance ay nabitawan na rin kagad ni Lancy na uubusan ng puti-uti kits. Dito si Trimar? At ay napalalim. Naku, nalunod siya sa lalim na kanyang binitawan pero si Zaida magpawagi.
bahagi sa unang lore ng laban. Atras muna dito si Zaida. I think tagumpay na ata para sa TNC Pro Team. Lalaban ba ang Onyx? Naghahanap pa rin si Brusco na magiging target niya. Pero sabi dito ng Onyx PH, sige, try natin yung gitnang bahagi. Matras na rin si Kiko. Matagumpay ang pag-clear wave. I'm offended from Kelra. Pero lalayo na muna ang Onyx. Alay lang talaga si Trimar no. Medyo napalalim pero mukhang sadya naman Sapat, from the side of TNC Pro Team dahil yung burst damage mula dito kay Bane at pati na rin kay Zaida ay naging sapat para ma-secure ang Lord na yun. At ngayon magagamit na side ng TNC Pro Team ang first Lord of the game pero mukhang may laban dito sa may bandang mid lane. Kelra, half HP, sinasaktan ni Jack No. Ayan na, Dark Wave ay nagamit na rin ni Trimar. Pero kasi masyadong mainam din itong si Kirk gamit ang kanyang Uranus. Lord ay nasa top lane. Ngayon ay doon ata ang swing na gagawin ng TNC. Nagpadala na rin ang apat na miyembro no, for the side of TNC Pro Team. Mukhang ikakalat din ng bagya si Kirk ang magbibigay ng vision kasabay na rin ni Brusco. So far mukhang nakakapasok na sa orange side ng TNC Pro Team. Pipilitin pa kata nila itong mid lane. Dito tama ang Dark Wave at makakadepensa naman ang side ng Onyx Philippines pero yung bottom lane nila ay mukhang masasaktan at madudurog na ng minions. Binapantayan pa ni Zaida yung gilid pero si Chakno ngayon ay dudugo lamang ng bagya sa loob ng kanilang jungle. Ibang klase ang TNC ngayon. Ako, ikukumpara natin yung naging performance nila ng game number 1. Para bang nagbago talaga lahat yung tagpo na ito. No? And Onyx Philippines naman ang naghahabol. Onyx Philippines ang pumipilit na idikit yung kanilang mga sarili dito sa TNC Pro Team. Though lamang naman sila in terms of kill score pero kasi yung approach, parang holistic approach dito nagkakampanan ng gusto ng TNC. Mas maganda kasi yung map control pati objective control para sa side ng TNC Pro Team this game. And granted na yun, no? Meron kang Bane, meron ka ding Lancelot. Hilda pa. May Hilda pa. Napakahirap talaga labanan niya ng early to the mid game. And for Onyx Philippines, so if may oras para sumugod, pakiramdam ko ito na yun. Naka-malefic roar na si King Kong. Yan yung hinihintay na item para kahit yung mga tanks ay kaya ng tunawin ng isang Yusujin. Oo, additional physical pen ang habol talaga. Pero si Chakno at si Trimar pre nag-invest ng ng blood ano yun? Blade armor. Blade armor, men. Para saluhin yung damage dito ni King Kong. So yung fun strategy nila maaaring bumalik din sa kanila dito pero nagkukumpulan ng Onyx para may plano sila. Meron ng nabubuong death push pero si Chakno ang papasok kaya naman hindi pwedeng i-burst. Alam nilang hindi sapat ang kanilang damage against this Hilda. Kung sakaling ibabato nila ang lahat sa Hilda ay sigurado ay susugurin sila ng mga ibang miyembro ng TNC Pro Team. Hindi na gumalaw ang ating gold lead. No? TNC Pro Team holding on to this 3.4k gold lead for the last 4 minutes ng ating laro. Tila ba'y napunta na tayo sa isang lugar kung stalemate na nga kung tatawagin kasi kaya na rin pumalag ng Onyx. Ayan na, pero makakapalag ba si Super Blaze? Pino-force lamang nito na magamit kagad yung brilliance. Ano yung Phantom Institution? Walang tinamaan dito si Zaida. Pero si Kena kailangan matras. Ay, pwede din gagamitin niya ba? Yes, sir. Si Trimar ay napaflicker na. Ngayon si Chakno yung maabante. Kalahati yung buhay ni Prince. Hindi siya mag-recall, pero sa itaas na bahagi may ginagawa din si Kirk na pag-flow. And yung Lord ay hahawakan na rin ang CNC. Pero mukhang ipapa-reset pa muna ito. Hawakan ng Onyx Philippines at mukhang full reset ang call ng pares sa kupunan. So far, babalik naman si Zaida dito. Si King Kong ay nagtatago doon sa may bandang Elbush. Pero si Chakno may hawak ng pixel. Si Kirk ay medyo malayo pa pero nakakalati na ang buhay. Hindi pa nagkikita yung dalawang junglers natin. Ay na 10k na yung buhay ng Lord na ito. Pero si King Kong magta-try. Pero si Zaida ang nagwagi. Bagsak ang King Kong na ito. Ngayon naman ay sa likuran ay kailangan na umatras ni Kirk. Si Zaida ay nakabili na rin dito ng Malefic Roar. At Flicker ay na-force na rin dito kay King Kong. Inahabol na ng tatlong miyembro ng TNC Pro Team. Saan ka pupunta, Kirk? Kaya lang napakakulat talaga pero may off-cam kill na naganap. Nakakuha si Zaida ng isang kill. Ngayon si Kel ay pinipilit lamang na madepensahan yung kanilang base sa may ibaba. At dediretso na ata ang TNC sa gitna. Itutuloy pa nila ang pag-push dito. Dedepensa mag-isa si Kirk pero 5 miyembro ng TNC Pro Team ang kukuha ng pangalawang tore na ito. At papasok pa nga si Lancy with the dark. Pero mukhang ika-cancel niya agad with the light. Trimar going in, 2-man dark wave. At mukhang papasok siya with the Malefic Force. At nariyan na nga ang Super Family. Grabe, tunaw dito si Kelra. Pero this time ay si Lancy ay namatay din sa kamay ni Kiko. Nagamit na rin yung pating. Nabasag na yung tore sa gitna at sa may bandang ibaba. 4 miyembro pa natitira para sa TNC Pro Team habang 4 naman para sa Onyx PH. Natapak dito ng Cloud sa kasino ang pupuntahan. U-turn muna. Nag-U-turn lang ng saglitan. Pero hawak ni Super Prince yung pating. Makakadepensa naman ang side
side ng Onyx Philippines. Pero in the price of tatlong inhibitor turret, Correct. medyo mabigat yan. 14 minutes in, conceal play mula dito kay Brusco. Mukhang gusto nila makahanap ng dugo. Uulti nga ba? Papasok pa ba dito? Hoy. Si Brusco mukhang si Zaida ang papasok. Deadly Catch hindi pa rin gagamitin. Napakasakit na ng Lancelot na to. Grabe yung damage ni Zaida dito. Isang Thorn Rose lang naramdaman kagad ni Super Friends. Kompleto na ang Super Family para sa nilulutong pag-opensa dito ng CNC Pro Team. Kompleto na rin pala yung item ni Zaida. Nag-iipon na lang itong buy and sell eh. Lock item na talaga si Zaida. And gusto ko lang i-point out no, yung napakagandang ginawa ni Zaida kanina nung sinecure niya yung Lord. Tinutok niya yung Phantom Execution doon sa ambush. Oo. Dahil medyo nakabasa. Teka lang! Deadly Clash mula kay Super Prince! Okay, may Phantom Execution din at Thorn Rose. Napaka-hapdi talaga! Kailangan na lumayo dito yung Zaida. Baba na kanyang buhay. Pero inaantay nila itong Onyx PH kung lalabas ba dun sa base. Medyo mahirap din lumaban sa loob ng base dito ng Onyx PH. Dahil nga naman dun sa kits na meron sila na pwede pa silang mabaliktad dahil may threat nga naman nung I'm offended eh. Kinakalmahan pa nga ng TNC Pro Team. Kahit pa malaki na ang kanilang lamang ngayon with a 6.6k gold lead, ayaw nilang ipilit. Kasi wala naman na silang makukuha bukod sa base. Tatlong inhibitor turrets ang bagsak pero si Jack Dua, makikita niyo si Kirk at mukhang pumipwesto na around that Lord area ang Phoenix Army. Meanwhile para sa Onyx Philippines, kailangan nilang asikasuhin yung mga waves na makikita natin sa taas at sa mid. In fact, pati yung bottom lane ay tumutulak against them. Ito na yung pinag-usapan natin kanina, Burrito, na napakasakit talagang mawalan ng tatlong inhibitor turret ng maaga. May nang mahirap dito, medyo torn sila na lumaban 5v5 eh. Kasi nga naman, bukas yung top, mid, and bottom. And si Kirk actually kahit napakakunat nito at napakataas ng sustain power eh, nararamdaman na rin yung mga hapde at sakit na inilalatag sa kanya ni Lancy at ni Zaida. At tignan natin kung makakapalag nga ba sa Lord ang side ng Onyx Philippines dahil kailangan muna mag-clear ni Kendra doon sa may bandang itaas. At si Chuck naman ang nagbibigay vision para sa TNC Pro Team. Makakapasok naman ang bahagya si Kirk pero ngayon kailangan itago ng side ng Onyx Philippines ang Gisun Shin nila kung may chance mang makaagaw ng Lord na ito. But if you are TNC Pro Team, alam mo na pwede mo lang patagalin ang Lord Dance na ito dahil lamang sa tatlong waves ang Phoenix Army. May pinaplano ang Onyx PH, magkakasama sila, walang ideya ang TNC. Pero kung sino kanilang gagamitin, makikita nila si Kera. Conceal din para dito sa TNC. Ay, naku po, walang inabutan si Brusco. Very cute ay buhay pa rin. At namatay na kaagad ang gold standard. Ngayon Kiko. naman sa may bandang ilalim. Si Kiko ang nabigyan. Double para kay Zaida. Takbo mo na dito ang Onyx PH. Ngayon pinagkakaltokan. Nakakita naman si Zaida. Pinag-level. Kailangan na lumuyo ni Brusco. Pulay ka rin gagamitin din dito ni Chuck. At pinagkahampas na siya ng mga miyembro at TNC. Pulay ka rin ginamit din. And Benny ay killing spree na. Inaantay na lang ang mga minions na umarangkada. At si Kirk ay tutunawin na rin. Zaida with a godlike. Magpapakamatay pa dito si Trimar. At ready na sila para sa Game 2. At matapos ang dominating victory ng Onyx Philippines, ay muli namang naibalik ng TNC Pro Team ang kanilang lakas sa serye na ito. 1-1 ang ating second series of the night. Mainit ang ating semifinals. Laglagan session. Pero mamaya pa naman dahil ngayon ipe-breakdown muna ng ating panel. Punta na tayo sa mga pogi doon. Ang tanong ay kung may sagot ba ang TNC and the Phoenix Army is alive. TNC equalizing the series 1-1. Ito yung komportableng TNC. Ito yung hinihintay na makita ng karamihan sa kanilang mga taga-suporta. Yung comfort, yung easiness, kumbaga, mas nararamdaman mo na mas pulido yung desisyon na ginagawa nila kontra sa Onyx in game number 2. Once you give itong si Zaida a very comfortable hero such as the Lancelot, and I think it really translated into the draft this time. And here is the leader among all junglers in terms of stats and the leader of the Phoenix Army in game number 2. Zaida, 7-0-4, unscathed, full build. And he was even godlike at the end of that game. Dito, tunay nang naipakita ni Zaida kung ano ang kaya niyang gawin at kung ano ang pwede niya pang i-build up heading into game number 3. I think in this particular game na kita natin na mukhang ang magiging priority ng dalawang teams natin is the blue side. The reason kung bakit nakahawak ng lahat sila dito ang TNC was because of them being in the blue side. Nakapili sila ng hero na mas papabor sa kanila na iwan yung Yisun Shin para sa Onyx Philippines. The draft from TNC was very comfortable.
thinking about itong whole composition nila, nakuha nila yung Phobius that we also prescribe para sa kanila. Yung Bane na kahit sabihin na nating merong Valentina dun sa kabilang side, hindi rin naman naging factor para Oo sa nga, Onyx no? Philippines kasi hindi rin naman ganun kadali para kay Super Prince na pumwesto sa laban na to. In fact, masasabi ko na yung third pick na Valentina sa Onyx Philippines na tayo ay nagulat, Hans, hindi rin talaga nag-work. Yung uncertainty natin seemed to be an opportunity para sa kupunan ng TNC Pro Team kasi alam nila na magkakaroon ng Valentina dun sa kabila. So, thinking of that, TNC probably went with, alam naman natin na kukopyahin kung ano man yung big ticket na ultimate na magkakaroon tayo, which is the Bane. So, bakit hindi na lang natin pahirapan? Kuha tayo ng Phobius, gaya nung nakita natin right from the start. Harapan lang ng harapan kung sino man yung lalapit. And it made Super Prince's job a little too hard for him to operate dito sa labang ito. There were not a lot of big skill ultimates mula doon sa Valentina that would have changed the tides of this game. Sure, nakakapwesto yung karamihan sa Onyx Philippines sa posisyon na gusto nila. But then, there was a late game end goal na nangyari which served as a blunder para sa Onyx Philippines kasi hindi nila napagtagpi-tagpi and there were some misclicks on those skills that paved the way for TNC to get this victory. Mas nakahibang mga grass or mga bushes na pinili para hawakan and you would understand why. But in the last clash, nakahiwalay doon si Kelra and totally ay napatumba siya nila Chakno. At etong eventually makikita natin na last clash para sa TNC, very reminiscent itong ginawa ni Chakno laban sa Aurora kahapon. Exactly the same bushes na chinek doon ni Chakno that eventually gave the advantage para sa TNC. Onyx Philippines, ito kanilang choice na kumuha ng Khalid na Valentina na hindi pa nila nakikita yung mga gustong gawin ng TNC. It beat them in the end. Masasabi kong itong laban natin between TNC and Onyx at best of 5 series sa lower bracket will be decided on who takes advantage of the blue side. Kuha ng blue side a priority, lalong-lalo na syempre alam natin na mas mamadala sa home team itong Onyx. So 3 games out of the 5 mapupunta sa kanila yung selection nung side. And masasabi ko na ito yung magiging importante. Ngayon, kapag ang Onyx ay natalo ng next game, baka malulugi na talaga sila dito sa series ito kasi babalik ang side selection sa TNC. Which makes the draft so important para sa ating dalawang teams. Whether you're on blue or on red side, para sa TNC Pro Team, they've maximized it. They've done their end of the bargain at nagawa nila kung ano yung kailangan mangyari whenever they are at the blue side, which is to win. Now for Onyx Philippines, nagkaroon din naman sila ng mga sagot. The Uranus was, quite a surprise para sa atin kasi it was picked first out of 2 ng responses na meron dito ang Onyx PH. Pero nakita din naman natin doon sa last clash na yun, whereas Kelra was there, pero how unusual na siya yung nagiging nagbe-bait for TNC Pro Team na lumapit sa kanya because he needs to be there for the team fights in the long run. Pero hindi yun nangyari kasi nga siya na yung pinagbubuntungan ng damage nitong TNC Pro Team. You're looking at it right now, 76,000 para kay Zaida using that Lancelot. Napakalaking bagay din na hindi maganda yung early game para kay Kelra. We expected naman na magiging fighter pero mukhang hindi pa siya ganun kasanay nakaharapin itong Benny Cutie Bane. Napakalakas doon sa may laning stage. There was one time na lamang ng 1 level itong si Benny Cutie over Kelra. Maybe because na din dun sa prowess ng TNC in the early stages of the game. Hindi siya nagkaroon ng enough na tanky items or sustain items. Looking at his gold, 9,400 lang kumpara doon kay Benny Cutie na 12K pagtapos ng laban na to. Hindi pa nga natin pinafactor ng ating rich guy na itong si Zaida, 704, 14K gold, 2,000 ahead of King Kong in this particular game. Maganda ang simula para kay Zaida and this time, siya yung nakakapag-invade dito kay Yisun Shin. So it's clear that TNC had their sights along the way na parang kailangan talagang nilang puruhan yung jungling pattern para kay Mr. King Kong.
reliant or should I say napaka-reliable ng nagiging rotations na ginagawa dito ng TNC. It is quite an understatement to say na ang gumagana para sa kanila over the past 3 days was them playing for Zyda. Playing in the system na pwedeng gumana siya sa paraan na talagang mapapadali yung buhay nitong si Zyda. Create some space, make some pick-offs, get opponents to at least the low percentage ng kanilang mga buhay para hindi sila halos mahirapan with the takes that they do. Dahil doon, nakakuha ng 830 gold per minute itong si Zyda with a total gold of 14,786. It makes a lot for the efforts na ginagawa ng kanyang mga kakampi at nabayaran at nabawian niya naman ang kanyang mga teammates towards